Habang sabi, praise the Lord. Minamahal, ang bawat isa ay patuloy na nagpapatunay. Natutuo ang Biblia. Sabi nga ng Bible, touch not my anointed. Unang-una sa ating kagalang-galang at minamahal na pastor, huwag talaga tayong magbiro o lalaitin man ang ating kagalang-galang at minamahal na pastor o lahat ng mga ginagamit ng mga Pinoon. Dahil meron talagang katumbas na salot sa taong magsalita ng biro o masama sa mga naglilingkod sa Diyos. Amen. Imagine yung sinabi, Wildy Boy siya, wala siyang galang. Pinarusahan naman na Panginoon. So, pag magsalita po tayo laban sa mga taong ginagamit ng Diyos, parang ang Diyos na rin ang inuusig mo. Amen. Sabi ng Bible, vengeance is mine. Sabi niya, pag ako ang makabaril sa pastor nyo, talagang mabiyak ang ulo niya. So, sino nabiyak ang ulo? Nabalatan ng ulo. Siya. Yung isa naman ang sabi, nalabas ang kanyang bituka. O after mga ilang linggo, bituka niyang lumabas. Palapakan natin ang mahal ng Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. So yan po yung mga patunay na ang ating Diyos na buhay ay kasama natin. Nandiyan yung kanyang proteksyon. So sabi nga natin, mga pastor, magbiro ka sa kobra. Huwag sa mga tunay na nag-iiko sa Diyos. Amen. Yan ay hindi na po tututukoy sa ating mga pastor. Sa lahat na tapat na naglilingkod sa Diyos, huwag po silang magkamaling magpiro. Sila po ang mapahamak. Palampakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kung sabi ng Bible, minamahal, pagsumikapan natin na hindi po tayo mapubok, hindi po tayo magkasala. Dahil nandito lang po tayo sa uling araw, ayon po dito sa 2 Pedro 3, 14 hanggang 17. 2 Pedro Kapitulo 3, versikulo 14 hanggang 17. Ito po nakasulat. Kaya Sa aklat ng 2 Pedro 3, mga versikulo 14 hanggang 17. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y nagsisipaghintay ng mga bagay nito, ay pagsikapan ninyong masuntungan kayo sa kapayapaan na walang buwis at walang kapintasan sa paningin niya, at inyong arihin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, na gaya rin naman ni Pablo na ating minamahal na kapatid, na gaya na ayon sa karunungan ibinigay sa kanya ay sinulatan ko kayo. Gayon din naman sa lahat ng kanyang mga sulat, na dooy sinasalita ang mga bagay nito, na dooy may ilang bagay na mahirap unawain, na sinasaysay ng mga di nakaalam at ng mga walang tiyaga, na gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, at kapapahamak din nila. Kaya nga, mga minamahal, yamang nalalaman na ninyo ng una ang mga bagay nito ay magsipag-ingat kayo. Baka kung mga ligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mga hulog kayo sa inyong sariling katsyagaan. Amen. lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Pinag-iingat tayo. So, pag tayo po inuusig, tayo po inalipusta, huwag na po tayo gumanti. Hayaan na po natin ang mga Pinoon ang gaganti para sa Kanya. Amen. Dahil wala na po tayo panahon gumanti. Ang ating po panahon ngayon ay magligtas ng maraming kaluluwa. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil marami na po minamahal na talagang kailangan iligtas.
Hindi po natin alam ang mga pangyayari. Imagine, yung part ng Palawan, part ng Cotabato, dyan sa may Compostela Valley, bihira lang po dinadaanan ng bagyo yan. Yan po ang dahilan kung bakit doon po ninyo makikita yung parang dagat ng mga plantasyon ng mga saging. Pero ngayon, talagang hinagpit ng napakalakas ng bagyo na maraming patay, maraming missing. So makikita natin wala na pong lugar na safe ngayon. Kundi ang pinaka-safe maglingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. Tuloy-tuloy ang gulo sa dago po ng Israel. Ano bang kaugnayan ng Israel? Anong pakialam natin sa Israel? May namahan. Sabi ng Bible, pag ang Israel na ang gagalawin, ito po'y gira na sa buong mundo. Bakit? Sa Israel, nandiyan po yung higanting relihiyon, Judaism at Christianity. Amen. Amen. Ngayon, pag maagaw mo ang Israel, lalo ng Jerusalem, parang naagaw mo na rin ang buong mundo. Kasi ang pinakamalaking relihiyon yung sa buong mundo, yung Christianity. Particularly yung Roman Catholicism. Tapos, nandiyan yung Judaism. Eh kung maagaw yung bansa na yan, ang Jerusalem, eh yung relihiyon ng mga taong umagaw dyan, sila na po yung pinaka-powerful na relihiyon sa buong mundo. At yan po yung target ng Islam. Yan po yung plano ng Muslim na agawin ng Israel para ang buong mundo ay magiging Islam na, Muslim na. Pero hindi mangyari yan eh. Sabi ng Bible, pag gagalawin ng Jerusalem, magkaroon po ng gera. Yan po ang panahon na bababa ang manapilon at makipagpagka sa Antikristo. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Masahin na natin ang Sekaraya. Sekaraya Kapitulo 12. 1 hanggang 3 ating pong basahin. Dito po sa Zacarias, Kapitulo 12 12, versikulo hanggang 3. hanggang 3. Ang hula na salita ng Panginoon tungkol sa Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, na nag-uunat ng langit at naglalagay ng mga patibayan ng lupa at naglalang ng diwa sa loob ng tao. Narito, aking gagawin ang Jerusalem na isang dasang panglito sa lahat ng bayan sa palibot, at sa Huda man ay magiging gayon sa pagtugkog laban sa Jerusalem. At mangyayari sa araw na yaon na aking gagawin ang Jerusalem na isang batong mabigat sa lahat ng bayan. Lahat ng magsipasan sa kanya ay mga susugatang mainam, at ang lahat na bansa sa lupa ay magbibisan laban sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise Yan po ang patunay, once ng Jerusalem nang gagalawin, buong mundo na magkagulo. Amen. Sabi ko kanina, ang dalawang higanting reliyon ay nasa Jerusalem. Ang Judaism at ang Christianity. Pag ma-take over mo ang Jerusalem, ikaw lang hari sa buong mundo. Kasi diyan yung ugat eh. Ang pinaka-ugat ng Judaism, sa Jerusalem. Ang pinaka-puno ng Christianity, galing sa Jerusalem. Amen. Amen. Hindi naman galing sa Roma eh. Roma, branch lang yan. Ang pinaka-ugat talaga sa Christianity, yung original na Christianity, sa Jerusalem.
At doon sa Jerusalem, minamahal na dyan yung templo ni David. Sabi ng Bible sa uling araw, itatayo muli ang templo ni David. Ngayon, hinanap ng mga Hudyo yan. Nahanap nila yung exact location, yung tamang-tamang lokasyon. Then, binasa ko noong AD 70. Nung nilusok ang Jerusalem, nawasak yung templo na yun. Ngayon, nakita nila ang lokasyon. Paano yan? Paano nila itayo yung templo ni David? Yung templo na itinayo ni Haring Solomon, nandoon na po yung napakalaking mosque ng Muslim, yung Dome of the Rock. Kailangan ibain nila yun bago nila itayo ang templo muli. Yung magkakera namin na mahal. Magkagulo. So sa ating panahon ngayon, hindi ko man sinabi na huwag natin mag-isip ng ating future, pero secondary na lang yan. Ang ating pong focus ngayon, may namahal ang ating spiritual na buhay. Hallelujah! Amen. I-focus na po natin ang dubling paglilingkod sa ating mabait na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Dahil hindi sa lahat ng panahon, palagi kong ibalik-balik sa iyo yan, para sa paghahanda. Hindi sa lahat ng panahon, ganito ang ating pagtitipon. Hindi sa lahat ng panahon, kami ang inyong marinig at makita dito. So habang kami pang nangangaral sa inyo, bawat word, every word, pakinggan nyo ng mainam. Baka sa sunod na panahon, gusto mo kayong makinig ng salita ng mga Pinoy, wala nang mangangaral sa inyo. Kulang ang mangangaral. Kulang. Hindi naman tayo lang ang ililigtas. So sa habang panahon na kayo pinapangaralan, siguro minamahal, pwede na rin kayo maging mangangaral sa inyong mga lugar. Sabi nga, minamahal, pinapatutunan ating beloved Jonis Guerra, beloved Minister Jonis Guerra. Habang ating mahal na pastor ay nakaluhod, pinili po niyang makaluhod, nakataas ng kamay, hindi po siya hihiga. Sabi ng ating beloved John, sabi niya, Papa, di ba kailangan ka nang magpahinga? Sa tagal ng panahon ng paglilingkod, siguro panahon na ngayon na magpahinga ka na. Huwag mo na pahirapan ang sarili mo nakaluhod. Mag-ayuno. Sumagot ang mga pastor, walang pahinga! Dahil si Satanas hindi nagpapahinga. Totoo naman, yun naman. Sa paglilingkod sa Diyos, walang magpahinga. Dahil si Satanas hindi nagpapahinga. Once na papansin-pansin ka na sa paglilingkod, nagpapahinga ka na, titirahin ka ni Satanas. Mawasak ang paglilingkod mo. So sa paglilingkod sa malapit noon, kung maaari, huwag kang mag-absent. Lalo na kung mayroon kang ginagampanan tungkulin, nagbibiro ka. Nagbibiro ka. Hindi ka dadalo ng Miyerkules, hindi ka dadalo ng Linggo, hindi ka dadalo ng overnight, tapos dadalo ka ng Linggo, mamaya hindi ka naman dadalo ng Linggo, dadalo ka ng overnight, tapos may tungkulin ka sa gawain ng malapit. Parang nagbibiro ka sa harapan ni Satanas niyan. So, sabi ni Satanas, kaya mo ba ako? Ang mahal na mga Israel, hindi nagpapahinga. Propeta ng mahal na Panginoon. Hindi po siya nagkumpiyansa sa kanyang paglilingkod. Dahil isang ganun lang, pag ikaw ay kumpiyansa sa paglilingkod, magkulat ka na lang, nandoon ka na sa kanyang piling. Nasa kalaban ka na. So, kailangan sa ating paglilingkod, sabi ni Paul, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Palapagan natin ang malakas na palapak ng mga Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. With fear and trembling. Lahat na tungkulin natin pong ginagampanan, gampanan po natin yan, kasama ang takot at pangingin. Sabi ka ng ating mahal na Patitilina, sinabihan na kanya mama sa buhay, bilis! Dahil mayroon po sa tungkulin sa gawain ng mga Panginoon.
Ayaw po nang ipalipad ng kanyang sasakyan. So kailangan maaga siya makarating dahil meron po sa tukunin sa gawain ng Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan po natin natin mga Panginoon. Kaya pagdating ng panahon, pag-aalisin ng malapinon sa iyo, yung tungkulin na yan, hindi kailan man, hindi na makakabalik sa iyo. Ibibigay na ng malapinon sa iba. So, kailangan ingat ang bawat isa sa atin. Ha? Wala pong exempted. Nakafocus po si Satanas sa bawat isa sa atin. Gusto niyang wasakin ang ating paglilingkod. Makita niya, minamahal na mahinig ka naglilingkod, lalo siya magagalit. Talagang hahadlangan niya palagi. Pero pag palamig-lamig ka, yun, relax din ng demonyo. Sabi ng demonyo, okay lang. Total, pag magpatuloy ka palamig-lamig sa akin ka, papunta ka. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang malakas sa pagkakas ng Panginoon. So, sabi nito, minamahal, God had made a covenant to restrain the nations from attacking Israel. Zechariah describes God removing the protection and Israel being destroyed and dispersed. This occurred in 70 AD, sinabi ko na kanina, when the Romans destroyed Jerusalem noong 70 AD. Nung inalis ng mga ng proteksyon, dahil ipinako nila si Kristo na tagapagligtas, that was 33 AD. Pagdating ng 70 AD, pinahintulutan ng Diyos, nilusod ang Jerusalem, nawasak ang Jerusalem. Mula noong 70 AD, nawala ang Israel sa mapa. Yung mga nag-aaral sa history, wala na po ang Israel sa mapa mula noong 70 AD. Naibalik lang 1948 and then fully established na 1967. Hindi pa kasi na masyadong established ngayon eh. Kasi mayroon pang mga Gaza Street, mayroon pang West Bank, inaagaw ng mga Palestino. So saan nag-ugat yan? Kung balikan po natin ang history sa Biblia, nag-ugat yan sa panahon ni Abraham. Amen. 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 Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. Anong sabi ng Diyos kay Abraham? Pararamihin ko ang lahi mo kasi dami ng buhangin sa dagat. At pagpapalain ko ang lahi mo. Paano yan? Matanda na yung asawa niya. Sabi naman ni Sarah doon kay Abraham, hindi na tayo magkaanak. Mas maganda pa magkaanak ka sa iba. So nagkaanak si Abraham sa kanyang katulong at isinilang si Ismael. Hindi po si Father Ismael. Sabagay, hindi naman Ismael pangalan. Isinilang si Ismael. Pero hindi po kinur si Ismael. Mayroon din pong pangako kay Ismael na pagpapalain si Ismael, ang lahi ni Ismael. Pero yung pangako niya magkaanak sila kay Sarah na nangyari, isinilang si Isaac. At si Isaac, siya ngayon ang nagkaroon ng anak, sino yun? Jacob. At si Jacob, siya ang tinatawag na Israel. Amen. 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 Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the So Lord. dalawang pong lahi yan. Galing kay Abraham na nagaway-away sa ating kapanahonan. Ang lahi ni Israel na si Jacob, ang ama si Abraham, at ang lahi ni Ismael na ang ama din si Abraham. So Ismael versus Isaac. So Muslim versus Jew. And then yung Hojo, doon sa kanila isinilang ang tagapagligtas, si Jesus Christ. Amen. Amen. So, tatlo lang po yan. So, ang Jerusalem ngayon ay sentro ng Judaism at Christianity at gustong agawin ng Islam. Maghalik sa buong mundo. So, pugutan ng ulo na. So, sila ngayon yung namumugutan ng ulo. Pero sa Saudi Arabia, sa Dubai, ang ating magawain doon,
nagugulat tayo din na mahal. Ang ibang mga gawain doon, hinuhuli sila, nagukulong, pero ang Jesus meron siya hindi. Dahil ang lahat na kukontra sa Jesus meron siya mapahama. Palakpakan natin ang ating mga Panginoon. Lahat ng sabi, praise the Lord. Pero ang lahat na kakampi, tutulong sa Jesus, meron siya pinagpapala. Amen? Oh, pinagpapala. Kahit sa ating buhay natin, ating mga lawas na hindi pasay. Pero hindi po sila umuusig sa atin. Kuminsan pa nagbibigay pa ng pamasahe. Kuminsan nagbibigay pa ng baon. O anong nangyari sa buhay nila? Pinagpapala sila. Pero yung ating pamahal sa buhay na umuusig sa atin, ay salot ang inabot sa kanila. Amen? Ha? So makikita natin na as a whole, ang Jesus Miracles International Ministry, hindi po kayang tibakin ng anumang paninirang minamahal. Mayroon mga membro na sisira, pero hindi po sila nag-represent sa Jesus Miracles. Ang Jesus Miracles, isa pong buong iglesia na mahal na Panginoon, at tayo ay partner po doon. Amen? Amen? Sabi lang, huwag kang bumalik sa bisyo. Masira ang gawain. Hindi masira ang gawain. Ikaw lang ang masira. Ni kailanman hindi masira ang gawain ng Diyos. Sabi ng Biblia, Peter, upon this rock, I will build my church. Even the gates of hell shall not prevail against it. Hindi po masira ang gawain. Ikaw lang masira ang gawain. Hindi. Amen. No, wala pong ni isa sa atin na pwedeng mag-ibang pag ako mawala yan. Mawasak ang gawain. Hindi nangyari. Kalaban mo na ang Diyos. Hindi kailanman hindi mawawasak ang gawain mo. Mawawasak ang tao. Pero hindi po tayo nag-represent as a whole. Jesus represent. Kinaawaan lang tayo, kinahabagan lang tayo nandito sa loob ng gawain ng mga tayo. Di ba? Tama yung sinabi ni Brother Fred. Si Brother Fred Soriano, nung nagkrusada tayo doon, 1995, ano ba yung binanggit niya na sa inyo? 1998 ba yun? 1998? Oh, 1995, krusada doon. Siya po ay number 1, hindi po siya basta-basta announcer. Number 1 na announcer. Pag number 1 announcer, mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga, siya talaga on board. At hindi po basta-basta network doon. Radio Mindanao Network, RMN, yung sabi niya, Radio Mo Nationwide. Number 1 siya. Number 1 din ang GTXCC sa Cagayan. Ayan, umalingaw ang boses niya. Kung sada ka naman ng Jesus Miracles yan, huwag kayong pumunta. Wala nang pwesta. Yan yung umalingaw, nalirinig namin yun eh. Umalingaw mo yan. Pero mapigilan ba niya ang pagkatawag sa kanya ng mahal na Panginoon? Kahit gano'ng kalakas yung boses niya umalingaw mo sa TXCC, number 1, pinapakinggan ng mga tao. Ang mismo asawa niya pumunta sa krusada, nabautismuhan, gumaling niya sa Amen. Di ba insulto sa kanya yun? Sabi niya, huwag pumunta. Asawa na pumunta. Kaya nung bumalik yung asawa niya, kumusta na mga sakit mo? Bumalik. Hindi pala. Pero hindi na niya maiwanan niya, babae. Kasi pag ikaw ay media man, libre babae. Libre anak. Lahat, pati hotel, libre. Kasi maraming gusto magpa-sponsor sa'yo. Sekundary na lang yung pamilya niya. Darating siya madaling araw pa. Pag sabi ng asawa niya, nasaan ka naman? Mayroon kaming taping. Mayroon kaming conference. Conference pa, doon sa babae niya siya naging pag-conference.
Sabi niya, kung sa Bisaya pa, buang yung sira ulo yun. Hindi ka makatulog. Mapunta ka talaga sa pagkasira ulo. Tulog na kanya. Sawak tulog na kanya. Mga anak siya nagbibilang pa ng bituin. Wala na siya magawa. Every time nagdadalo siya, sabi niya, may mahal, pagdating ng altar call, instead na tatakbo sa harapan, saan siya tatakbo? Kung siya tatakbo, palabas ng chapel. Ilang beses ginawa niya yun. Pagdating ng altar call, sibat na siya. Pero ngayon, napakalayo ng tubig raw, nandito siya. Ganyan ang kapangyarihan ng Diyos. Wala kang magawa pag ikaw ay pinili ng mahal na Panginoon. Amen. Hindi basta-basta. Sabi nung mismo yung kanyang mga anak, sabi niya kanina, ikaw kagahapon, Brad, yung mga anak ko, mabait lang nung chicken squire pa. Pero ngayon nung binata na, naglalasing, hindi na dumadalo sa gawain. Wala na. Sabi nung kanyang binata, pa, kung buhay ang Diyos yan, bakit hanggang ngayon mahirap pa rin tayo? Talagang sinubok siya. Pero natin kung ano pagpapalain din naman pero bakit yung iba mga announcer hindi sikat? Yumaman! May mga sasakyan! Maganda yung mga bahay! Eh paano? Pag-opera siya, sabi niya kanina kagabi, may nag-offer sa kanya. Tumakbo ng mayor. Isang Chinese, si Clarix Oy. Tinawag siya, Brother Fred, ito yung 100,000 para sa'yo. Anong gawin ko? Atakihin mo lang yung kalaban ko. Yun na trabaho mo. Sabi, hindi ko na magawa yan. Noon magawa ko pero hindi na. Born again na ako. Amen. Maghanap ka na lang ng ibang announcer na tatanggap sa bayan mo. Hindi ko na matanggap yan. Pero talaga naman sayang, amen. Ha? 100,000? Aatake ka lang. 100,000 na kagad. Wala, kahit piso na. Mayroon naman kumuha sa kanya. Gawin siya spokesman. Siya ang mag-lead sa rally. Nataon na yung kakandidato sa kabila. Yun ang sinuportahan natin. Ang kumuha sa kanya yung sa kabila. Sabi, hindi ko pwede kontrahin ang sinuportahan ng church. Babay. Magkano 30,000 ito, 60,000. Mag-IMC yan. E paano ngayon mag-IMC siya? Yung kandidato na kanyang i-IMC-han. Kalaban doon sa sinuportahan natin. Hindi pwede. No, zero na naman. So, kamot sa ulo yung mga pera na sana. Amen. Ha? Pera na sana. So, pag ikaw ay lalakad talaga sa katuwiran ng Diyos, maraming bagay na hindi na pwede. Palapalan natin yung mahal na Panginoon. Dahil sa laki ng boses niya, sa ganda ng boses niya, kunin siya ng maging talent, mag-voicing. O, anong produkto yan? Sigarilyo, hindi pwede. Anong produkto? Alak, hindi pwede. Hindi pwede. Kahit hindi pakita ng mukha mo, boses mo yun eh. Pinopromote mo, minum ko yung natanduay, masarap yan. Di ba? Boses mo yun. Paltikir ka na daw, amen. Amen. Dahil ko sabi, praise the Lord. Ang hirap talaga. Mahirap. So, mahirap. Yung kanyang hanap po, totally, hindi na niya nagamit yung talent niya bilang announcer. Kahit saan na lang siya pupunta ngayon, mabuti na napapunta ko dito. Bukas, kausap niya sa Manila, si Senator yata yun, humunggulo alasa. Tapos, mga congressman, Rocos Rodriguez, kausap niya. Malaking tao kausap niya. Kailan, pagpatungkol na sa pera, bawal kasi yung pinapagawa. Wala din. So makita natin, may namahal, pag ikaw ay lumalakad sa katuwiran ng Pinoy, parang maliit ang mundo natin. Amen. Maliit talaga eh. Maliit yung ating mundo. Pero sigurado yung mundo na yan na maliit, langit. Kahit nandito pa tayo sa lupa,
parang langit na rin. Lahat magsabi, praise the Lord. Kung nakikita at naramdaman natin pinamahal na tayo po'y lumalakad sa maliit na mundo, kakaiba tayo sa pagkaraniwan. Asahan mo yung maliit na mundo na yan na nilakaran natin dito sa lupa ay parang langit. Amen. Isang malakas at matulog na para sa ating lahat magsabi, praise the Lord. Ha? So, kailangan talaga minumhan yung ating katatagan sa paglilingkod. Sabi dito, because God will soon destroy the world and judge the unrighteous, we must not become attached to this world system or things within it. Tingnan mo yan. Because God will soon destroy the world and judge the unrighteous, we must not become attached to this world system or things within it. Kasi pag didikit tayo sa world system, pag tayo po'y makihalubilo sa lakad ng mundo, ay mawala tayo sa ating mabait na Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Praise the Our Lord. values, our goals, and purposes in life must be centered around God and the hope of a new heaven and earth. Sabi naman, bakit ginagawa niyo yan? Gumakasto kayo. Tulad ng pagpatay ng chapel, hindi yan yung mga development na yan. Kung tutusin, kung iisipin, anong makukuha mo dyan? Parang kung sa sanlibutan pagtingin, sanlibutan na kaisipan, parang nagtatapon ng pera. Amen. Amen. Sa sanlibutan yun, sa karmal na pag-iisip. Pero pag ikaw naman ay espiritual na tao, yan ang dapat gawin ng isang tunay na hindi po yan pagyayabang. Kawawa po tayo pag nag-iisip po tayo, pagyayabang yan. Hindi ko magyabang ka na ibang paraan na lang. Kaysa magtapon ka pa ng pera. Amen? Amen. Amen? Amen. Oh, kusada. Gagasto ng malaking pera. O para saan? Nagpatotoo yung ating mga kapatid kanina. Sa dami ng mga leaflets na binigay, ang napunta sa kanya yung hindi pa binigay, nahulog. Ibig sabihin, yung nabigyan, hindi interesado, binitawan. Amen. Nakita niya, dinapot, binasa. Nakita niya yung mga gumagaling. Sabi niya, totoo kaya to? Gagaling kaya ako dito? Pero malapino na doon kasama. Punta ka, nagaling ka dyan. May kapatiran na nag-explain sa kanya, pumunta ka, maraming gumaling doon. O pumunta siya. Ngayon, nagpatotoo, gumaling ang kanyang sakit. Nalutas ang kanyang problema. Amen? Ha? Nalutas ang problema niya. Ang problema nila natin, ang kanyang bilang husband, lasengero, butangero, talaga naman, dumating sa punto na tag-iisa kutsilyo sila. O sige, itong kutsilyo mo, itong kutsilyo ko. Sabay tayo. Okay lang kung sabay kain ng ice cream, yung ano nun, yung parang drumstick ba yun? Ito yung drumstick mo, ito sa akin. Sabay tayo. Okay lang, gano'n. Hindi. Kutsilyo eh. Pag sino mabuhay sa atin, yun ang papatay sa mga anak natin. Sabi niya, ipaampun na natin. Hindi! Pag ipaampun natin yung gano'n din. Paglaki nila, aapiin yan. Mabuti pa mamatay nila sila kasama natin. Grabe. Ang gawa ng demonyo yan. Satan, ang trabaho niya, to steal, to kill, and to destroy. Pero ang trabaho ng Pinoon, nagliligtas ng buhay. Hindi na tuloy.
naisipan niya, lupit. Lupit! Tinali sa liit! Tinali doon sa taas! Nagising yung anak, hindi na lang tinuloy. Nagising yung anak, kawawa naman pagpakita ng anak, nakapitay siya. So natulugan niya, nakatali yung lupit sa liit. Nakita ng kanyang husband, bakit yung aking asawa may tali sa liit? Mabuti na lang yung doon sa amin, nagpatiwakal, bumili ng lupit, bago talaga. Yung abaka, yung estimate niya yung taas ng puno ng niyog. Bakit siya doon? Tinalis sa niyog, tinalis sa niyog. Talon! Kaya sumubra yung lupit. Lakad-lakad siya doon sa baba. May lupit sila eh. Inadaanan ng tao, akala na lang kalabaw na nakatali sa inyo. Okay lang, sumubra yung lupit. Kung dahil sa kahirapan, maiksi lang ang lupit. Amen. Hindi ka makabili ng bago. Yung bago, mahamang lupit yun. Dahil sa kahirapan, maiksi lang. Pagtali mo, hindi ka pa nakatalon. Labas na dila mo. Pero sabi ng Malapiro, come to me all that labor and are heavy laden. I will give you rest. Lahat na napapagod, nabibigatan. Huwag na mag-isip ng lubid. Konsilyo naman. O alak. Hindi makakatulog sa yan. Ha? Mayroong Krisyano nagmula ng prayer, uminom ng isang buti ng Red Horse. Pag inom, nalasing ka agad. Bakit ka uminom ng Red Horse? May problema ko. Ano ba itulong ng Red Horse? Ano ba itulong ng beer sa problema mo? Oo nga na. Ha? Wala naman talaga may tulong. Isa na makakatulong. At siya'y nanawagan, come unto me. All that labor and are heavy laden, I will give you rest. Lahat magsabi, praise the Lord. 11:28 ng Matthew. Matthew 11:28. Sa aklat ng Mateo, dito sa 11:8, ito po ang nasusulat. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigit ang lubha, at kayo'y aking papapahingahin. Panapagan natin ang ibang. Yun po, minamahal ang ating ginawa. Lahat nating naisipang solusyon, walang nagawa sa atin. Ang ginawa natin, tinupan natin yung panawagan ng Diyos. Lumapit tayo sa Kanya. Amen. Wala namang problema nalutas dito na hindi kayo lumapit sa mga Panginoon. Ha? So yun lang po ang solusyon kung bakit ganito ang buhay natin. Dahil nagpakumbaba tayo sa harapan natin. Lumapit tayo sa Kanya. Meron ba nakatulong sa atin? Kung mayroon bang nagbunga sa atin, pero yung pagbunga niya sa atin, hindi po yun ang naging dahilan. Kahit dinala ka dito, ha? Sabi ko nga, huwag niyong pilitin. Huwag niyong pilitin ang mamasa niyo sa buhay. Hayaan niyo sila mag-desisyon sa sarili. Kahit dalhin mo pa dito yan, at paupo ka, taas mo na kayo. Hindi. Hindi magbago yan. Unless, siya na mismo magsabi ng Pinoon, suko na ako, patawaran mo ako sa kasalanan. Amen. Ano po sabi ko sa Lord? Praise the Lord. Umisan kasi tayo eh. Talagang pamunahan natin ng Diyos eh. Ha? Umisan, pinapamunahan natin ng Diyos eh. Hindi po di. Pasaway ka ng tao ko. Ang tagal-tagal masaya. Ginawa ka! Sama ka sa akin. Huwag natin doon. Diyan ka na po. Kapag ko yan ha. Huwag kang umalis dyan. Mamaya, tagapin mo mga naman. Tas mo kamay. Sundan doon. Tas mo kamay mo. Sumar ka. Paputis mo ka. Paputis mo. Wala. Dahil hindi naman yung sariling desisyon nun. Desisyon natin yun. Lahat mo sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Parang sa pag-aasawa din yan. Anak, siya talagang gusto kong masawa mo. Ayaw ko na, hindi ko mahal.
Wala nang mahal-mahal ngayon. Milyonaryo yan anak. Di ba? May pera yan. Hindi ka magutom yan. Sabi naman anak, bahalat sa akin, basta lami. Hindi na uso yan anak. Hindi totoo yan, bahalat sa akin, basta lami. Dahil meron akong nakilala. Sabi na, bahalat sa akin, basta lami. Sa kakain ng saging, nagbatuan ng saging. Pagkasalan mo, mapunay. Kasal. Naka, grande, pagkatapos. Ayun, wala din nangyari. Amen. 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 Lahat po sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Palapakan natin yung mga Pilipino. Ganyan sa paglilingkod. Walang sapilitan. Amen. Nung nilagay siya na natin sa kanin na pili, bakit pinilit ba sila? Hindi. Sabi ba ng mga Pilipino, nung lumapit siya iba sa kahoy, sabi ba naman, hoy! Umalis ka yan! Mayroong farewell. Sabi na naman, pero kainin nyo lahat, huwag lang yung bunga ng isang kahoy. Opo, Lord. Isang araw, naglakad mag-isa siya iba. Lumapit sa punong kahoy na bawal. Pagtingin niya, ang sarap naman ng bunga, hilog na. Nandoon si Satanas bilang anyong serpente. Sabi niya, kumuha ka. Kumuha ka. Amen? Kumuha. Kuha. Maganda, no? Tingnan mo. Sabi niya nagkasubo siya. Mamatay kami. Sabi niya, Panginoon, mamatay kami. Hindi ka mamatay. Maging katulad ka sa Diyos. Alam mo mabuti kung sama. Tagatin mo na. Tinagat. Pagkagat niya, sabi niya, pag mamatay ko, dapat dalawa kami mamatay. Dala niya doon kay Adan, ito, may kagat na. Kagatin mo rin. Ayun, kasala sa ganda. Naging partiker sino partiker? Sino partiker? O si Adan, siyempre, kasi si ibang gumawa Si Adan naging partiker. Pero nung sinalot silang dalawa, ang mas mabigat na salot ng tuod kay Adan bilang partiker. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kailangan ng tao mabuhay sa pawis, sa tugo, sumikap si Adan. Sabi ng mga lumayas na kayo dito sa gabi na pili. So kaya po natin mangyari sa atin yan. Ang iglesia, ang church ay pinakaguard ng Biblia. Ayaw po naman natin na palayasin tayo dito. Ayaw po naman ng Pinoon, ayaw po natin na alisin tayo dito. Dahil pag once na mawala tayo sa iglesia ng mga Pinoon, salot ang mangyari sa buhay natin. Amen. Lahat po sa ating praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang mga natin. So sabi, wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless. Pakiulit ko ka, ulit talata na yan. Sa 2 Pedro 3:14, pakiulit lang. At sundan sa 13, pakisunod sa 13. Pakiulit din 14. Dito po si Pedro Kapitulo 3, versikulo 14. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y nagsipaghintay ng mga bagay nito, ay pagsikapan ninyong masumpuman kayo sa kapayapaan na walang lugis at walang kapintasan sa paningin niya. Ano po yung hinihintay natin? 13. Dito po sa 13. Ngunit ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. Palakpakan natin ating mga kapatid. Awitan po natin ang ating Diyos na mga minamahal. Lahat ng mga baguhan na narito, napakapalan nyo. Now is the day of salvation. Now is the accepted